So, ayun po, magandang araw po sa inyong lahat at welcome again po sa J-Lat Vlog. So, ayun po, for this episode po natin, andito po tayo sa bayan po ng Talugtog, Nueva Ecija at meron po tayong titingnan dito na property. Ito naman po ay isang ano to? Hotel and resort po siya, hotel and resort. At ito nga po ay meron pong sukat na 1.2 hectare. So, yung kanyang entrada po, yung kanyang frontage, simula po doon sa sa may hotel, sa hotel po niya, doon sa may pader po na yon. Pag ganito po siya, hanggang doon po sa Mandaron, sa may kahoy na yon. Nasa mga 100 meters po siguro, more or less yung kanyang entrada. At ito nga po ay, yun nga po yung kanyang sukat ay 1.2 hectare, nakaalong provincial highway po siya. Ito po yung way na papunta po sa bayan po ng Umingan. At ito naman po yung way na papunta po sa town proper ng Talugtog, bayan ng Gimpa, papuntang Maynila po, ganyan, papuntang T-Flex. Ayan po. So, may ano na po dito, may internet connection na po, power line, naka-install na rin po. At ito nga po, may gate na. At meron po siyang 70 po na puno ng mangga. At ito ay mga fruit bearing na po, talagang income generated na po. Ganun din po. Ito po ay isang resort din po ito. Boss, mga ilan yung yung ng resort, pool niya? Dalawang butas ng pool. Meron pong dalawang butas ng pool at ito po ay meron din pong hotel. So, ilan yung hotel niya, boss? Dalawang butas din, dalawang kwarto. Dalawang kwarto. Okay. So, may dalawang kwarto rin po ng hotel. At yun nga po, itong property po na ito, itong hotel and resort po na ito, ang presyo po niya ay 18 million po. Ayan, 18 million po yung presyo po niya. At ayun nga po, buhay pa naman po yung nakapangalan sa title. Clean title daw po ito at tax updated po ayon po sa caretaker po ng resort po na ito. At sa ngayon po, yung anak po ng may-ari andito, nasa duyan, pero hindi po namin nakausap. Ang nakausap po namin yung kanilang caretaker po. So, ang tinanong ko nga po kung yung mga gamit ay kasama na rin. Sabi naman po sa akin ng caretaker, yung mga gamit daw po na mga importante, yun lang daw po yung kukunin nila. So ito nga po, itong property na ito ay nabakuran na po siya, buong property po, yung 1.2 hectare na property po na ito na hotel and resort. At may mga iba-ibang mga puno rin po na nakatanim, may mga saging din po, may mga gemelina. At ayun nga po, meron pong 17 na puno ng mangga at meron din pong mga king mango daw po na nakatanim. 4 yata yung king mango na nakatanim. Kasama na rin po sa bentahan tong bahay na to. At mga may ng tangke ng tubig, deep well po yan. Hindi ko lang po alam kung mayroon na po naka-install na nawasa dito. Ayan po. So dun po sa harap, yun po yung kanilang canteen. At ano yun, boss? Ano yung ng tubig. Tapos dito po may mga iba't ibang puno rin po nakatanim. May mga duhat. Ayan, may mga bayabas. Boss, ano to? Boss? Dito, to. Bang house, yung nila, parang din siguro. So, meron silang signal po dito ng television. Ayan po. At meron na rin pong basketball court po dito. At ito na nga po, ito na po yung, meron silang function hall. Ayan, i-check natin yung function hall po nila. Sa ngayon po ay walang nagsiswimming, wala pong laman yung kanilang pool. Ayan, nakalimutan kong tanungin kung ba't nila binibenta. So meron pong function hall dito. At yun nga po, sa mga client po namin dyan na gustong mag business po ng resort, baka ito na po yung hinahanap nyo, i-develop nyo na lang po, dadagdagan nyo na lang po yung mga kailangan idagdag o kailangan baguhin po sa resort po na ito. So dito po yung kanyang likod, may marami pong saging dito na nakatanim. Ayan, may mga PVC hose na siguro yung mga pinanggagalingan ng mga tubig papunta po sa pool o sa mga iba-ibang part po ng resort po na ito. Ayan. So ang boundary po dun sa sa may bakod daw po na ito. Ayan. Ayan po yung boundary, pag ganun po siya, patusok daw dito tapos gumanon na po siya ulit, may bakod po doon sa part na yan. Pag ganun na po siya. So ang resort po ay malinis po siya. Nami-maintain po ng caretaker, wala pong gaanong damo. Nami-maintain po nila yung damo. Medyo maano lang po yung mga dahon ng mangga, pero madali lang po yan, wawalisin lang po natin.
para maging malinis po. So, malinis po yung resort. Ayan. Hindi ko lang po alam kung ilan yung kanyang CR. Nakalimutan kong tanungin. Ayan po. So dito yung kanyang submersible pump. Ayan, dyan po sila kumukuha ng tubig. Pampatubig po nila sa pool at sa mga ibang mga pangailangan din po nila sa tubig. Ayan, meron din pong kubo o bang house din yata yun. Ayan po. So ito po yung kanilang shower room yata to o CR din. Dito rin po yung hugasan ng mga nagsiswimming, yung mga pinagkainan nila. Diyan po sila naghugas. At ito nga po yung CR. Wala CR. Ilan yung CR nila dito? 1, 2, 3. Ay, dalawang CR dito. Tapos shower room na siguro to. 4. Ayan, check natin. Shower room na rin na to. Shower room 1, 2. Ano to? 3, 4. Apat yung kanyang shower room. Tapos tatlo yung kanyang may bowl o CR. Ayan po. So may kuryente na, naka-install na yung kuryente. At dito naman po yung kanyang south part po ng resort po na ito. Ayan. Ano yan boss? Bang house din yan? Parang rest house nga rin, no? Medyo lang, kailangang i-renovate. Ayan. So dito po pinakura lang po nila, siguro may mga alaga po sila siguro dito. Pero kasama pa rin po sa property po ito. Yun na po yung boundary, yung bakod po na yan. Pag ano na po siya. Ito nga po yung isang tangke ng tubig nila na pinagkukuhanan po ng patubig sa swimming pool po siguro. And then ito naman po yung mga ibang part po ng ng resort. Ayan, meron pong cottage po dito. So ilan yung cottage? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na cottage. And then may mga upuan yung mga yung sa silong ng mangga. Ayan, so 9 yung cottage po niya. At ito nga po yung dalawang butas po ng swimming pool po nila. Ayan po. Sa halagang 18 million po. Kung gusto nyo pa i-negotiate yung price, kausapin natin yung mismong may-ari. Siguro to 5 feet siguro to o 6 feet. Kasi ito siguro 7 feet po siguro to. Wala nakalagay na niya Ayan po, yan po yung kanyang pool. Ayan po. Maganda po yung resort na ito. Maganda rin po siyang i-develop sa mga gusto nyo gawin. Ayan po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10. Ganun, 10 o 11 yata yung kanyang cottage. Ayan po. So ito yung mga ibang mga cottage po niya. Ang ganda po. Ang ganda po ng damo. Na-maintain po nila yung damo. So yun naman po yung kanyang hotel. Ayan po. May dalawang kwarto po na hotel. Yan, kung gusto pong dagdagan. Dahil yun nga po, may mga biyahero din po na papunta ng Umingan, Pangasinan. At may mga papunta rin po ng Nueva Ecija o sa Gimba, Cabanatuan, mga ganyan. So pwede sila magstay dito kung sakaling gabihin sila. Ayan po. So ito yung kanyang dalawang kwarto po ng hotel. May aircon na po. Ayan. At di ko lang po alam kung magkano yung nila. At di ko rin po alam kung magkano yung per head po nila dito. Hindi ko na tinanong. Ayan, nakalak po. Nakalak. Baka mamaya mapagalitan tayo. Ayan po. So ito yung likod po ng hotel. Ayan, may aircon din po. Okay, may mga may mga dahon na po yung mga mangga. Sa harap po niya yung building po na yan, kainan po yan, canteen na din po. Yan, pwede kayo po dyan, magdagdagan kung ano yung gusto nyo gawin. Pwede yung gawing may coffee shop, ganun, or depende po kung ano yung gusto nyo gawin sa resort po na ito, kung sakaling kayo po makakabili po sa property na ito o hotel and resort po na ito. Ayan, kung sakali sa ibang portion, pwede kayo mag-business naman po doon. Pwedeng convenience store or gasoline station. Dahil yun nga po, nakaalong provincial highway naman po siya going to Umingan, Pangasinan na po. Ito naman po yung kanyang mga ibang cottage po. Yan.
May mga nakatim na ano, ewan ko lang kung anong mga puno to, tinanim nila. May mga playground din. Ayun po, palaro ng mga bata. Ayan. So kung may mga katanungan po kayo regarding po sa property po ito na ibinebenta po nila seller, tawagin nyo lang po ako. Then para maitanong na po namin sa mismong caretaker or sa mismong may-ari kung sakaling i-introduce niya po kami sa mismong may-ari po nito, para matanong din po namin sa kanila kung may mga katanungan po kayo. And then kung sakaling gusto nyo puntahan po ito, magsabi lang po kayo sa amin, schedule po natin para makita nyo po ng personal at para makapag-decide po kayo kung kukunin nyo or what, or kung ano po. Ayan, kung gusto nyo pa i-negotiate yung price, kausapin natin yung mismong seller. At yun nga po, about naman po sa obligasyon po ng bawat isa, tinanong ko si caretaker kung sasagutin nila yung obligasyon ni seller. Ang sabi naman po niya, hindi po niya masasagot dahil yun nga po, katiwala lang po siya. At yun nga po sabi niya, kung may buyer daw po o kung may gustong bumili, yung mismong may-ari daw po ang kakausapin natin kung sakali po. At yun naman po talaga yung tama. Buyer and seller po ang mag-uusap about sa mga matters po na importante. Yung mga important matters po about sa property po na ito. Ayan. So ito po, so kung naghahanap po ng itong mga property po ng hotel and resort, ayan, maganda pong business po ito. May resort ka na, may hotel ka na, may mango farm ka pa. Ayan, tatlo po yung pwede nyo pagkakitaan po dito na source of income kung sakali po. So ayan, katapos lang ni Boss Jason kuhanan ng drone yung property. Ganda sa akin, naka-view niya sa lahat. Boss, kuha mo boss ng ano, ng pang thumbnail. Ayan. So may function hall dito. Ayan. May view dito ng bundok. Oh, mga tayo may view ng bundok. Taas nga lang. Taas nga lang yung mountain view niya. Ayan. So mga bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag nyo sanang kalimutan mag-subscribe po at pakihit na rin yung notification bell para ma-update po kayo sa mga binablog po naming mga property, mga kagaya po nito. Baka naghanap kayo ng ito, mga hotel and resort na binibenta po. Ayan. At yun nga po, maraming salamat po sa patuloy nyo pagsuporta sa aking vlog. Ganoon din po sa pagsuporta nyo sa aming team, sa Team Realtors po, na parati pong nagbibigay o papabot po sa inyo ng mga bagong mga property na binibenta. So hanggang dito po muna at maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po. तेरे लिए सौ दर्द सहे हैं, सौ दर्द लिए हैं, हाँ तेरे लिए सौ दर्द सहे हैं, तुझसे जो मिले हैं, हाँ तेरे लिए सौ दर्द सहे हैं, सौ दर्द लिए हैं, हाँ तेरे लिए सौ दर्द सहे हैं, तुझसे जो मिले हैं, हाँ तेरे लिए सौ दर्द सहे हैं, हाँ तेरे लिए सौ दर्द सहे हैं, सौ दर्द लिए हैं, हाँ तेरे लिए सौ दर्द सहे हैं, तुझसे जो मिले हैं, हाँ तेरे लिए सौ दर्द से